Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. RadyoFilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo sa Radio Filipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Hey! Magandang morning! Magandang umaga mga kaibigan. Welcome sa ating po namang worldwide podcast. Ang inyong lingkod, Edwin Eusebio, makakasama nyo sa susunod na 60 minuto, meaning isang oras na kailangan medyo masigla, positive at maganda ang ating outlook ngayon. Nang sa gayon ay isang linggo daw na maging maayos tayo. Yan ang paniniwala ng mga kapatid nating Chinese, Filipino-Chinese. Kumusta ho ba kayo mga kaibigan? Ano ba ang ating buhay-buhay? Ano ba ang inyong pinagkabalahan this weekend? Medyo marami tayong inasikaso, no? Lalong-lalo na yung ating mga ang kabuhayan ay nasa kanilang mga tahanan, di ba? What I mean yung kanilang trabaho, pinagkakakitaan ay just around the corner. Nandiyan lang sa kanilang mga bakuran. Yung iba ay nagtatanim, yung iba ho na may nag-aalaga ng mga, sabi nga natin hayop na pinagparami nila para mapakain at pagkatapos maibenta sa pamilihan. Yung pong ating tinatawag na livestock. At the same time, yung iba naman nawiwili dun sa kanilang hobby matapos mag-retire. Yung mga plantitas, binabati din ho namin ng magandang umaga. So we hope na kahit paano ay nadadagdag kayo sa ating po namang tropa pips, sa ating samahan sapagkat as I noticed, nung tinignan ko nung ako'y nagsisimula dito sa ating podcast program every morning, medyo mababa yung ating viewership, pero ngayon pati yung ating mga subscriber ang dami na rin ho mga kaibigan, umigit kumulang na yata sa tamang bilang. So binabati namin kayo mga nanonood po sa inyong mga gadgets, particularly sa inyong mga laptop, cellphone, computer set. Kung kayo gising na at nakaupo na kayo dyan sa computer table, sa harap ng computer table I should say. So good morning. At yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, yan ho sa Facebook Live, yung research engine, type nyo yung Radio Filipino. Yung radio ay Tagalog, R-A-D-Y-O. Baka isulat nyo radio na D-I-O. Di ho, R-A-D-Y-O. Tapos yung Pilipino din, Tagalog, P ang simula, not F. So yan mga kaibigan, so makikita nyo ho dyan yung ating
logo ng ating po namang himpilan. At the same time, ang inyo po namang kagandahang lalaking lingkod. Sa YouTube, at the same time, ganun din, isearch nyo lamang ho sa search engine yung Radyo Pilipino. At yan naman, nakastock dyan yung ating mga old shows. Hindi lamang yung show ng ating palatuntunan, kundi lahat ng mga show sa Radyo Pilipino ay pwede nyo balikan dyan. At mag-subscribe na rin kayo para kung may updated videos, ay agad na ninyo hong marireceive. Ano? At yung ating mga balita, of course, priority natin ang ating sariling bakuran. Yung ating mga balita ay kinakalap naman ng ating masisipag ng mga news producers. Hindi lamang dito sa Metropolitan Manila, kundi mga producers natin dyan po naman sa mga probinsya. No? Sapagkat tayo napapakinggan kung dito sa Metro Manila via podcast sa pamamagitan ng mga gadget. Pero dyan po sa mga probinsya, di sila gaanong inclined sa kanilang mga gadgets dahil nagtatrabaho na radyo pa rin yung hawak ho nila. Kung di may pinakikinggan, ay nakikinig ho sila sa mga himpilang binanggit ng aking buddy na si DJ Macan ho. So, samahan nyo kami hanggang mamaya sa kabuuan ng ating huntahan at mga balitaan ngayong early morning, Monday. Kinakailangan pag Monday, medyo masigla ho tayo, ano? At binabati ko siguro nakatouchdown na ngayon sa Land of the Rising Sun sa Japan. Baka natutulog na nga si Marin Nishiyama. Yung aking girlfriend Haponesa nakauwi na sa kanyang lungga. Umalis na kagabi. Hating gabi. So, 4 na oras lang ang biyahe. Nandiyo, natutulog na siguro yun. Ohayo gozaimasu! Samantala, good morning sa lahat ng ating mga kabahagi na katutok sa atin. Maylin Arciosa, nandun daw siya sa Kayapa at Bagabag para sa kapwa magsasaka. Kahapon ba yan, Maylin? At si Erineo de la Paz, eto, pinadala na ako ng kape. At si Jose Ebio gising na rin. Ano? It's a Monday morning! Simulan natin ang ating balitaan ngayong early morning. At kita ninyo, doon sa mga nakalag sa atin, early morning ay ang dami hong nanonood na sa atin. Lahat ho yan ay mga kaibigan natin na nakatutok sa ating palatuntunan. Ano ba mga nangungunang paksa ng mga impormasyon, mga kaibigan, doon sa mga nagja-jogging? Alam niyo, mayroong nilabas na pag-aaral ang Department of Science and Technology. Yan daw karaniwang pagpapapawis, kamukha ng mga nakikita ko ngayon dito sa palibot ng Intramuros, takbo, lakad ang ginagawa. Ano ho? Yung dami ng hakbang sa lakad at jogging kada araw ay talagang nagbibigay daw ho yan ng higit na haba ng ating buhay. Ano ho? Ba, maganda pala yun at nakapagpapahaba ng buhay yung bagay na yan sapagkat tinalakay nga yan ni Professor Willie Perez kahapon. Ano? Samantala, at ilan pa rin sa mga pangunahing mga paksa ng mga balita ngayong umaga ay patungkol dyan sa mga benepisaryo ng stamp program o food stamp program ng DSWD. Ano ba latest dyan mga kaibigan? Malaman natin ang pinakahuling balita. Sinasabi po dito sa nakalap na report ng Radyo Pilipino na mas palalawakin daw ng Department of Social Welfare and Development yung pagpapatupad ng walang gutom 2027 at yung food stamp program simula sa buwan ng Hulyo ng papasok na taon o yung susunod na taon. Ayon yan kay Undersecretary for Innovation Edu Punay, ang full run ng implementasyon ng programa ay sisimulan sa Disyembre hanggang sa Mayo na may target beneficiaries na 3,000 per family. So yan, ano? Yan ang isa sa mga magandang buwena-manong balita natin na inihatid sa inyo. Maya-maya yung mga reports ng ating mga kasama sa ganitong oras. Siyempre, naghahanda na ho sila at later on at the midst of our program, yung ating po namang mga scheduled interview sa ating pag-uugnayan sa palatuntunan. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Samantala sa ilang pang mga nangungunang mga balita, walang balak daw ang PhilRice o itong Philippine Rice Research Institute, mga kaibigan, na kontrolin yung mga restaurant na nag-aalok pa rin ng only rice, ba? Magandang balita yan para kay Engineer Claycy David Galapon. Na matipid na tao pero malakas sa rice. Nalungkot si Claycy nung ipagbawal yung balak na ipagbawal yung under rice. Sabi niya mahina magsalita to. Ang KJ naman nila, sir.
So, itong Only Rice ay mukhang walang balak daw ang PhilRice na kontrolin yung mga restaurant na nag-o-offer niyan, yung nag-aalok ng Only Rice. Pahayag yan ni Dr. Hazel Antonio, ang Senior Research Specialist ng Department of Agriculture, PhilRice o Philippine Rice Research Institute sa panayam ng Radyo Pilipino. Basta kayang ubusin, no? Kaya lang kadalasan sinasabi naman ng mga eksperto daw din na yung maraming intake ng kanin ay nagdudulot din daw ng karamdaman. Maaring diabetes per se. Alam niyo, lahat ng sobra talagang di maganda. Yun ay kasabihang totoo. Subukan yung sobrahan ng lahat ng bagay pag hindi talagang kayo ay babalikan ho niyan, mga kaibigan. Dahil parating ho sa atin, ibigay niyo sa amin yan at ng kayo ating mapagtuunan ng pansin kung ano man po ang inyong mga contributions sa ating balitan ngayong umaga. Bumabati si Ka Rudy de la Cuesta ng good morning at blessing. God bless us now. God bless us all. Si Ka Rudy de la Cuesta. Samantala, sa ilang pang paksa ng mga nangungunang paksa ng ulat ngayong early morning, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng radio anchor na pinatay habang nasa harap ng mikropono habang nagpo-programa yan sa Misamis Occidental. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, nagtungo ang kanilang social worker sa bayan ng Calambas sa nasabing probinsya ng Misamis Occidental para ipaabot ang pakikiramay sa pamilya ni Juan Jumalon o kilala bilang DJ Johnny Walker. Ito yung binaril sa loob ng kanyang booth. Ay nako. Babalik kami ni Angelo Clacy matapos lang ang ating first quarter break. And after which, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Kaya't baon na rin ho kayo, mga kaibigan. Wala nang papetek-petek. Abay, simulan na ang inyong mga activities. Baon na ho! Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Second quarter ng ating balitaan at huntahan, kumustahan. Kami nungumusta nga pala at nagpapaabot ng pakikiramay dito kay paring Mon Samson ng Manila Bulletin sapagkat nakikinig sila ngayon o nanonood sa pamamagitan ng kanilang mga hawak na cellphone habang nakaupo dyan sa Lamay. Kidding aside, nasa Lamayan ngayon si Mon Samson. Yan po sa Batangas. Sapagkat namatay yung kanyang tiyahe na si Nanay Kadia. Nakaburol dyan sa Bulbok, sa Lipa, Batangas. Ikaw pala'y kababayan ng aming kabahagi na si Nestor Kagitla. Sa Bulbok, Lipa, Batangas. Itong ating kababayang si Mon Samson ng Manila Bulletin. Our condolences, Mon. May nagpaparamdam mo, namimiss tayong dalawa. Andyan si LJ Villamor. Namimiss yung kanyang body na si Clacy David Galapon. Gandang umaga po. Nanalo yan. Ano pinanalo niyang mama na yan? Ay, nanalo sa SK. Kaya pala dating politiko na. Politiko na pala si LJ. Kaya bumabati na ng magandang umaga. Yung inyong, kagawad or SK chairman? Aba... Pagbutihin mo, LJ, ha? Pag-aralan mong mabuti kung paano. Sabagay, sanay ka naman yata dyan sa mga ganyan, no? Anyway, basta wish you luck kung ano man ang iyong intensyon ng mga proyekto, kung ano mga pipinturahan mo dyan sa barangay mo. LJ Villamor, mga kaibigan, dati naming tech dito na inabutan ko. Na mukhang na-culture shock sa akin nung makita.
Nung aking nakita, nag-resign. Papaalam na ho kami mga kaibigan. Papaalam. Pag namamagin siya, nagugulat ako. Yun ang lagi ko nababanggit eh. Anyway, ilan pa rin ako sa mga paksa ng mga balita at impormasyon. Ngayong umaga, mga kaibigan, binabalikan natin yung ilang mga pangunahing pampaksa ng report. And of course, nakatutuwa, baka kayo may mga gagawin at asikasuhin ngayong araw ng Lunes. Magbangon na ho kayo habang kayo nagsisimulang maghanda, nakapaligo na kayo at nagluluto na marahil ng maalmusal. O kundi man nagtsatsaga sa inyong kape at tinapay. Kadalasan marami sa ating mga Pilipino na kaugalian na sa umaga dapat ho sinusunod natin yung tinatawag nating plate of health. Plate of health, yung tinatawag nating balancing pagkain at the same time. Dapat mas marami tayong nakakain sa umaga. Iba, nagtitinapay lang at nagkakape. Mainitan lang yung sikmura. Ako, admittedly, ganun lang ho ako sa umaga, no? Isang tasang kape at 3 pirasong pandesal na hangin. Anong pandesal na hangin? Hindi, nauso kasing pandesal ngayon. Pag hinawakan mo at kinuyumos mo yung pandesal, psst, kuwang ganun, puro hangin pala laman eh. Kaya bago kayo susubo ng pandesal, pigayin nyo muna yung pandesal nang mawala yung hangin at di kayo kabagan. Pero may mga gumagawa pa rin in fairness ng pandesal na talagang siksik ang laman. Mukha ng mga kaibigan nating mga panadero na tapat sa kanilang tungkulin. Yung promotor ng Tinapayan Festival, ganyan din ho ang ginagawang pandesal siksik. Samantala, tuloy-tuloy ho ang ilang mga paunahing paksa ng impormasyon ngayong umaga habang kayo nagbabangon na mga kaibigan. Kinumpirma ho ng National Task Force West Philippine Sea yung panibagong insidente na naman ng pangaharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas na maghahatid nga ho ng supply ng pangangailangan at pagkain dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa pahayag ng task force, noong Friday morning, November 10, hinarang daw ng Chinese Coast Guard at Chinese militia o maritime militia yung vessel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dangerous maneuvers ang routine resupply ng rotation mission ng BRP Sierra Madre. Nakita niyo itong tinamaan ng magaling. Hanggang ngayon pinagmamalaki ng China talaga yung kanilang superpower o firepower sa pamamagitan ng kanilang mga naglalakihang barko at mga tawagin na natin na armed vessels. Hindi man kasi barkong pambantay yun Talagang may mga kanyon at the same time. Pagkatapos may palipad-lipad din ng mga Coast Guard ng China doon sa area nung Ayungin Shoal. Sapagkat dito sa makikita nyo sa Radyo Pilipino website, akala ninyo kitang-kita ho yung ilalim ng dagat dahil nga talaga namang ang katubigan dyan sa West Philippine Sea pagkalinaw-linaw Tapos parang hinahawi, yun ho yung hangin ng hangin ng helicopter ng chopper yan na lumipad ng mababa sa tapat mismo ng ating mga resupply vessels. Tinamaan ng magaling. Anyway, ano't ano pa man, sana'y maiparating pa rin natin yung ating silent protest at pagbibigay ng pagpapakita sa China, I should say, ng ating po namang disgusto at hindi pagsang-ayon sa ginagawa nilang panggigipit diyan sa sarili nating bakuran. Parang napakalaking insulto talaga yung pangyayari na yan. Yan ang mga unang bahagi lamang ng ating balitaan sa mabilis na takbo ng ating orasan. Sapagkat pagpuno ang ating palatuntunan, maraming mga balita at mayroong variety of reports and voices. Napakabilis ng ating po namang takbo ng orasan. Sabi ni Ka Ireneo, di daw tinatabla ng protesta yung mga insekto. Dapat ay sabayan ng insecticide. Salbahing mama ito Anyway, babalik ko kami mga kaibigan makalipas ang ating mid-break. Kasama na ho dyan yung mga mahalagang paalala at station identification. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo Radio Pilipino.
Bahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Thank you, Miss Cathy and DJ Mac. At conforme naman dyan sa mga time zone ng mga inaabot nating kababayang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Iba yung nanonood sa atin hapon, umaga, tanghali. So kayo ho'y aming binabati ng magandang umaga. We know na you miss the Philippines pero kinakailangan diyan kayo manatili sa mga lalawigan mga bansang inyong kinaroroonan dahil diyan kayo pinadpad ng kapalaran. Well, lumalabas sa mga ulat mga kaibigan na 38 hanggang 45 yatang mga probinsya ang maaari namang makaranas ng tinatawag na tagtuyot o dry spell dalaho ng El Nino. Ito'y batay dito sa maikling advisory na inilabas ho naman ng Department o ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, aka yan po yung PAG-ASA mga kaibigan, ating forecasting center. At patuloy na binabalaan yung ating po namang mga magsasaka particular na makakaranas ng dry spell dalaho ng El Nino phenomenon. At siguro sa mga darating na araw, tayo makikipag-ugnayan dyan kina Miss Ann Solis, yung Assistant Weather Services Chief ng PAG-ASA, para malaman natin kung ano ang latest habang kayo ay atin po namang binibigyan ng mga bagong balitang may kaugnayan sa agrikultura. Later on, in a few seconds, makausap natin yung ating po namang invited guest for this early morning. Nagpalit na yata ng sa pamunuan o ng liderato dyan po naman sa Philippine Egg Board. At una nating makakapanayam ngayon under his auspices, itong kanyang pangangasiwa ngayon, si Ginoong Francis Uyehara, ang tumatayong tagapangulo ngayon ng Philippine Egg Board Association. Kap Francis, good morning Mr. Francis. Welcome po sa ating program. Gandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Edwin, at sa lahat po ng nakikinig ng Asenso Agrinegosyo. Opo, at sounds familiar, sounds new yung inyong pangalan. Ibig sabihin, nagpalit na pala ng pamunuan, pangasiwaan dyan sa Philippine Egg Board. Yes po, nagkaroon po na ang election po kami this year, parang last June, July po. Sino yung sinundan nga pala? Ang previous po na presidente ay si Attorney Erwin Ambal. Ayun. So, yang isa sa mga pangunahin nating supply ng pagkain na kinakailangan, we can deny the fact na napakalaki ng contribution yan sa ating industriya, itong ating egg industry. Kamusta na ba ngayon ang ating presyo ng itlog? Ano ba yung kasalukuyang kinakaharap niyong challenges so far, Sir Francis? Yes po, Sir Edwin. Ang ating itlog po ngayon ay tumataas po ang presyo dahil po sa may pagkukulang po ang ating supply ng mga manok na paitlogin. Ito po, ang pagtaas po ng presyo nagsimula pa po ng mga September, October, pero galing po ito sa napakababang presyo noong summer season, noong April, May. Bumaba po ang presyo ng itlog. Ito po, towards the holiday season, tumataas po ang demand sa mga pagkain because of obvious reasons. Kasama na po dito ang itlog.
Ang pangunahin pong kadahilanan sa kakulangan po ng mga manok po ngayon ay yung ating problema sa bird flu. No? Isa po ito sa mga kadahilanan. May epekto pa rin po ito yung mga nakaraang bagyo, may mga nasirang mga farm facility sa north, ano. Pero ito po ang pinakamalaking dahilan po sa kakulangan ng supply ng itlog ay yung ating kinakaharap na bird flu. So, ito ngayon, ang itlog ba natin ay all locally produced? Wala ba tayong pumapasok na produktong itlog galing sa ibang probinsya o sa ibang mga bansa, I should say? Right now, wala pong importation o pumapasok na mga fresh eggs. Meron pong pumapasok mga process na po ito. Ito po ay yung yolk tsaka yung egg white. Pero yung fresh eggs po, wala pong pumapasok na importation sa ating bansa. May magandang balita. Kahit pa paano, may masasabi nating may potential pa rin na makipagpalitan at makipagkalakalan yung ating mga nasa egg industry. Nililinaw lang natin kasi banggit mo kanina, ang presyo po ng ating itlog. Hindi ko binebenta ang aking itlog. Pareho kami natawa ni engineer dito. But anyway, kidding aside, napapangiti lang natin ating mga taga-subaybay. We're talking about chicken eggs at saka yung bang Mr. Francis, yung itlog na mga ducks, di ba? Isa rin yan sa matatawag nating malakas ang produksyon, di ba? Yes po. Ang ducks po ang unang mga tinamaan din po ng bird flu. Ganun. Apektado din sila. Oo. Yes po. So paano natin binabalanse ngayon yung supply ng eggs? 'Di ba ang isa sa mga malakas na supplier niyan ay coming from Batangas, 'di ba? Tama? Yes po, ang Batangas po ang egg basket of the Philippines, ano? At sila po ay bird flu free ngayon po, ano, kasi ang karamihan po ng mga tinamaan ay galing po sa norte. Maybe because of yung mga migratory birds, kung alam nyo, aware po kayo doon sa mga migratory birds. Sila po yung pangunahing pinaghihinalaan na nagdadala po ng bird flu. Ngayon, nabanggit nyo po kung ano po ang ating ginagawa. Continuously naman po ngayon, Sir Edwin, na nagkakarga po ng additional na mga manok ang ating mga kasamahan sa industriya. Masasabi po natin na tumataas po ang produksyon na ngayon ng itlog dahil po nga hinahabol nga po ng ating mga kasamahan yung ating supply ng manok. Pero towards the holiday season, masasabi ko po na tumataas pa rin po ang presyo ng itlog dahil hindi proportionate. Mas mabilis po yung pagtaas ng demand. Kasi ngayon, nababanggit mo na, nasa pricing stage na tayo. Eto, may mga nagtetext na dito. Nakikita mo naman yan doon sa ating live podcast. Mamaya kung ikaw ay aware, balikan mo at may mga nagtatanong. May nagre-report sa atin dyan sa area ng Tiague, sa Isabela. 10 piso na raw yung itlog sa sari-sari store. Medium size lang yon, Sir Francis. Ganyan na nga po ang mangyayari. Wala naman po kasi tayong control din po sa pricing ng ating mga retailers, ano, yung mga biyahero. Kasi pagkatapos po sa amin, meron pa po tayong biyahero at tapos iba naman po din yung ating mga retailers. So, yung presyo po ng itlog ay wala po tayong full control or authority na magdikta kung ano po ang magiging final price po nito sa consumer. Siyempre, ang medyo nagsasamantala dyan, yung mga middlemen na sila nagpapatong. But somehow, yung gate price, wala ba kayong itinataktang gate price sa itlog conforme sa laki nito? Wala po kaming tinatakdang farm gate price. Hindi po kami wala po kaming mga suggestions na mga farm gate price, no. Sa katotohanan po, magkakaiba po ang ating mga presyo, depende po sa laki ng farm at depende po yung lugar ng farm, ano. Pero ang nagagawa po natin ay price monitoring sa ating pong mga kasamahan.
Ngayon po, nabanggit nyo yung medium size. Ito po ang ginagamit nating benchmarking po kasi alam naman po natin na marami pong egg sizes po. No? Ang farm gate price po ngayon ay naglalaro po sa mga 7.10 hanggang 7.50 per piraso. Yan po yung monitoring po namin sa mga farm gate prices ng ating kasamahan. So, meron kang kahit paano, in layman's term, in general, magkano yung presyo ng itlog na inaangkat from the farm? Ayun nga po yung nabanggit natin, yung farm gate price po monitoring natin sa medium size egg, 7.10 hanggang 7.50 po ito. Ayun, 7 piso hanggang 7.50 ang presyo ng itlog, ganon. Tama po yun, tama. Per piraso. Oo, so ngayon, sabi dito ng ating mga listeners and viewers, diyan sa Itiague, 10, ibig sabihin, tumubo na sila ng 2.50 pero hindi naman natin sinisisi sa sari-sari store, dumaan yan sa middleman, maaaring yung middleman nagpatong ng piso hanggang nakarating na sa 10 piso. Ganun pala yun, ano. So, yung bang mga itlog din ng mga quail, saklaw nyo rin ba yan, Sir Francis? Yung quail po ay may ibang grupo. Unfortunately, personally, hindi po ako literate ngayon sa updates ng kanila pong kasi industriya. may mga quail farm din tayo at mabenta din naman yung itlog ng pugo, ano? Yes po, pero unfortunately po, hindi po sila kasama sa aming grupo. Ayun, meron pala kayong, kahit egg board kayo, iba yung kanilang grupo. Sa inyo, yung mga leghorn, yung mga manok na inaalagaan sa farm. Yes po, ang primary focus po namin ay yung table eggs. Ayun. Alright. Yes, so, Sir Francis Oyehara, baka meron akong dinaitanong, meron kayong mga forthcoming activities, yung pagtitipon ng inyong grupo na maaaring gagawin sa mga darating na araw. Nasa iyong pagkakataon, sir. Go ahead. Yes po, marami pong salamat sa pagkakataon. Napag-usapan po natin na ang itlog po ay continuously po tumataas po ang presyo, paunti-unti. Ito po ay hindi na rin po naiba sa iba pong mga bilihin na tumataas din po ang presyo tuwing Kapaskuhan. Pero meron po silang natural din po na cycle. No? So pag tumataas po ang demand, nakakapagtaas po tayo ng presyo. Pero katulad po ng nabanggit natin, mayroon pong buwan sa isang taon na bumababa din naman po ang presyo po ng itlog. Gayunpaman, nananatili pong ang itlog ay pinakamurang pinagkukuhanan natin ng protina kumpara po sa ibang protein source, no, katulad po ng karne, isda, in terms of weight, no, per kilo. Kung kukumputin po natin ang presyo per kilo, pinakamababa pa rin po ang ating itlog sa pinagkukuhanan po ng protina. At tandaan po natin na okay lang po kumain ng 1 hanggang 2 itlog araw-araw. As long as na wala naman po tayong dinadamdam na sakit. Ibig sabihin, kung tayo po ay healthy, wala naman pong problema kumain ng itlog 1 hanggang 2 araw-araw. Ayun lang po, Sir Edwin. Alright, so with that, kami nagpapasalamat at this is just the beginning ng ating regular na panayam dyan sa Philippine Egg Board. Ngayon ay sa iyong auspices, sa iyong pangangasiwa, Mr. Francis Oyehara. Maraming salamat, sir, and until then. Maraming salamat din po, Sir Edwin. Thank you, sir. Mga kaibigan, ng ating naging panauhin sa Himpapawid, si Ginoong Francis Oyehara, ang tumatayong tagapangulo ngayon ng Philippine Egg Board Association, ang ating nakausap. Alright, tuloy-tuloy ho ang ating balitaan at impormasyon. Nasa huling quarter na ho tayo. Gising na si Calito Magsalin. And of course, lahat ng ating mga palagyang taga-subaybay, viewers, and reactors sa ating podcast everyday. Babalik kami ni Engineer Clacy for the last gap. Pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na ho tayo sa last quarter ng ating pag-ugnay sa palatuntunan. Ibig sabihin yan, kinakailangan gising na kayo at naghahanda na lang inyong maalmusal. O maaaring ang iba sa inyo dala-dala ng cellphone at nandiyan na sa inyong mga sasakyan patungo sa mga trabaho. Ha? Go, 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 go! Bangon na ho!
Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng radiopilipino.com. radiopilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Alright mga kaibigan, at tuloy tayo sa ilang mga pahagi pa rin ng ating talakayan at impormasyon. Aking kasing nire-review yung ating voice clip galing dun sa aming naging panayam kahapon. Ako'y naanyayahan. Salamat po sa mga nangangasiwa dyan sa Valenzuela na isang dekada ko ring naging lugar ng tahanan. Yan sa dalan-dalan ako natira for about 10 years. Naalala tayong anyayahan ng ating mga opisyalis ho dyan at kaugnay ho nung ginanap na 400 years commemorations dito ho kay Dr. Pio Valenzuela na ginanap po dyan sa Valenzuela City kahapon. Maraming salamat dyan sa ating mga pangunang opisyal dyan, pinangungunahan ni Mayor Rex. Mayor Rex, dating mayor yun Ang mayor ngayon ay si Mayor Wes Gatchalian. Kapatid niya yung dating mayor na ngayon ay congressman yata si Rex Gatchalian. DSWD Secretary Rex Gatchalian. At yung kanilang kuya, nandun din kahapon, si Senator Sherwin Gatchalian. Sila ho yung pamilyang masasabi nating nagpaunlad ng lubos diyan po sa Ciudad Valenzuela. Tayong salamat Mayor. Naanyayahan tayo kahapon. Through Ma'am Kelly Ramos, na dati na mga opisyalis din ng Philippine ng ating Presidential Communications Operations Office. Yung ating pong binabanggit na 400 anniversary ng Valenzuela, nire-review ko kasi yung boses na nakuha natin mula kay Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Naugnay nga ho yan sa kanilang activity. At may kaugnayan po dito sa selebrasyon ng 400 years of Valenzuela City. At pinaliwanag niya dito sa isang maikling voice clip ay nakuna natin kahapon. Sinasabi niya, magiging dalawa po ang museum. Ang isa po yung pagpapaalala sa kasaysayan po ng Valenzuela City. Alam niyo naman po na sa ating mga kabataan, ang mga young generation po, marami sa kanila ay nakalimutan na po sino po si Dr. Pio Valenzuela. Nakalimutan na po ang mga ilang mga pamilya po na mga una pong nanirahan sa Valenzuela at kasama namin sa paglago ng Valenzuela. Kaya po through these facilities, through these programs and initiatives, na ibabalik po natin ang dangal para po kay Dr. Pio Valenzuela at sa mga pamilyang tumulong na magtuo po ang lungsod ng Valenzuela. Alright, yan mga kaibigan, ang boses ni Mayor Wes Gatchalian at yan ay pagbibigay ng, sabi nga natin, pagkilala yan sa mga bayani ho ng Ciudad Valenzuela, particularly si Dr. Pio Valenzuela na ginanap po kahapon dyan sa nasabing makasaysayang syudad. Good morning kay Annalyn Dato Alcala. Bumabati ng magandang umaga at ang gamit pala ni Mer na cellphone ay yung cellphone ni Annalyn at nagpaparamdam sa atin. Alam kong hindi naka-duty si Mer kanina sapagkat si Mer ang aming Sargento de Mesa na takot sa dilim. Pag yan ay naka-duty, maliwanag. Kanina dumating ako, halos nagkatali-talisod ako dun sa hagdan sapagkat patay lahat ng ilaw. Yung naka-duty dun yung bibihira kong makitang reliever nila Anyway, 5:51 ang ating oras, mga kaibigan, as we moving on sa kabuuan ng ating pag-ugnayan pa rin po sa palatuntunan. Good morning kay Coach Erickson, si DJ Erickson, na nandyan na ho ngayon sa Bicolandia. Diyan na nagdi-DJ sa isang local station doon. At kasama natin yan si Tommy Tambay, kung di ako nagkakamali Mga barkada ni DJ Mac nung araw. At of course, sa mga nakikinig din sa atin from USA, yan sila Cabing Formento at Nora Formento, lagi nakatutok din sa atin. And of course, ang Pamilya Terona
ng Bulacan. At di natin malilimutan si Ginoong Michael Jose Capati na sa ganitong oras malamang di na nakikinig dahil nagja-jogging na. Unless otherwise, nag-walkathon na may suot na cellphone. May suot na cellphone. May suot na Walkman. Ilan pa rin sa mga karagdagang paksa ng ulat. 5:53 na ang ating oras at sinisilip natin yung mga pangunahing paksa ng mga impormasyon ngayong early morning habang kayo'y nagbabangon na mga kaibigan. Ayon kay Danilo Fausto, ang Pangulo ng PCAFI, hindi daw lalagpas dapat sa 140 pesos ang halaga o bentahan ng sibuyas sa Metro Manila dahil hindi naman ito kalayuan sa Nueva Ecija na isa sa mga main source o pinagkukunan ng sibuyas, mga kaibigan, batay dito sa report na ating tinanggap. Magkano na ba kilo ng sibuyas ngayon? Naglalaro sa 140 lang daw ang pinaka maximum pricing ng sibuyas. At samantala, simula sa araw na ito, November 13, tataas na raw yung multa sa mga pasaway at hindi otorisadong sasakyan na papasok dyan sa EDSA busway. Yan, may mga pasaway pa rin pumapasok ko dyan. Ayon sa MMDA, may mga sumusunod na multa ang kanilang ipapataw. Sa first offense, 5,000 agad. Dang-darang-dang, 5,000. Second offense, 10,000. First month, driver license suspensions, road safety seminar ang gagawin sa inyo. Pag kayo pangatlong beses pa rin pagkakulit-kulit dumaan dyan, 1-year driver license road safety seminar at 30,000 sa fourth offense at kakansilahin na i-revoke na ang inyong lisensya. Yan ang sinasabi dito sa report. Ewan ko lang, yung bang mga marked vehicles, dapat pala na itanong natin, gaya ng ambulansya, no? Sa bagay, kasi pag pinagbigyan mo yung mga marked vehicles din, naabusuhin din Talagang exclusive yan sa bus lane, Yung mga marked vehicles naman lalo pat ambulansya yan, allowed naman silang gagamit ng sirena. At tayo bilang mga, sabi nga natin marunong na driver, tayo lang dito sa Pilipinas yata ang pasaway Kasi inabuso din naman yung paggamit ng mga wang-wang na yan, mga sirena. Kung merong magandang naituro noon at naalaala si Noynoy Aquino, si dating Pangulong Noynoy Aquino, yung pag-rebuke, yung pagbaliwala sa wang-wang, Sabi niya, yung mga wang-wang, walang wang-wang! Noong mga panahon niya, walang nagwawang-wang. Ngayon, bumabalik-balik na naman yung mga wang-wang-wang-wang na yan sa kalsada, na sa atin, nawala ng respeto yung mga motorista dyan sa wang-wang. Pero tingnan ninyo sa social media nyo, sa mga social media pages nyo, pag tumatakbo ang ambulansya, halimbawa sa mga ibang bansang karatig natin, talagang nagle-letter B yung kanilang mga lansangan kasi tumatabi yung mga private vehicles para bigyan daan, particularly ang ambulansya. Nung lumuwag kasi sa atin sobra, very authoritative ang dating kasi pag marked vehicles. Kaya kahit barangay service, naglalagay ng mga blinker at wang-wang. Para makauna sa traffic. So nawala ng respeto ngayon yung ating mga motorista diyan sa napakahalagang senyal na yan na official vehicle dapat pinadadaan at lalo pat may main purpose. Siguro yung bombero na lang talaga yung napapagtuunan ngayon ng pansin na bigyang daan. Kaya't yung ilang mga sasakyan, lalo pa pag mga sasakyan ng mga lokal na opisyal, lalo't yung mga barangay service na nagwawangwang, parang yun ang nakapagpababa ng moral dun sa marami sa mga motorista. Anyway, subalit we're running out of time sapagkat kinakailangan din namang makapagbigay ng pataan tayong oras o sabi nga sapat na oras para makapaganda yung ating mga local stations sa kanilang mga local programs, and most of those programs ay mga block time programs. Kaya't kinakailangan mabigyan natin ng sapat na oras at adjustment sa kanilang preparasyon. So kami ipapaalam na muna ni Claycy David Galapon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik sa ating program.
We value your time and effort na gumigising din ng maaga. Nararamdaman po namin yan sapagkat patuloy na dumarami yung inyo po namang ating mga subscribers at mga followers dito sa ating podcast. Dapat daw gawa ng batas para dyan yung only authorized lang bumbero, ambulance. Meron lang batas yan kay Rene de la Paz. Kaya lang talagang sinusuway at walang ngipin yung batasan Paalam na kami mga kaibigan. Ako po si Edwin Eusebio. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Kapal ay lagi nawa pong sumaatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radio Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Radio Pilipino.